Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-people. So mga ka-people, ako nga po pala si Josepos Iskol, no? Hindi na natin patatagalin to mga ka-people, no? Regarding to sa nangyaring mga ka-people, yung sa war on drugs nga na binabatikos ngayon si Pangulong Duterte, no? Doon sa Quadcom ba yun, mga ka-people? Maraming mga sistemang nangyayari doon, mga ka-people, na gaya ng mga pini-question si Pangulong Duterte. Pero ganun pa man mga ka-people, no? Ito ang masasabi ko mga ka-people. Yung sa naunang video ko mga ka-people, no? Nung nag-share ako ng video ko nung una, no? Nag-testimony ako mga ka-people regarding sa buhay ko, no? Yung nga, dating naging user ako, hanggang naging pusher, hanggang naging involved ako sa mga sindikato dati, hanggang yun nga, nung pumasok yung Pangulong Duterte, yung sa tukhang ginamit ng Panginoong Diyos yung Pangulong Duterte, mga ka-people, no? Para magbago ang isang tulad ko. Para mabigyan ko rin kayo ng advice ngayon dyan sa lahat ng mga gumagamit pa ngayon. Pero hindi ko kayo ginajudge, no? Sana magbago po tayo. Ganun pa man mga ka-people, no? Hindi po ito kwentong barbero. Hindi. Based to sa nangyayari sa totoong buhay. Kaya nag-imbita ako dito mga ka-people, no? Ng isa sa mga ka-brother natin, no? Na si Brother Renz, ikukwento rin niya kung anong nangyari sa buhay niya. Brad. Ako nga po, magandang araw mga ka-people, no? Ako nga pala si Brother Renz. So nga po yung pinagdaanan po ni Brother Joseph na ganun nga po yung pinagdaanan niya na nagtulak po siya ng droga. Ang sa akin po ay nagtulak din po ako niyan. Nagtulak po ako hanggang sa napasok ako sa mga kung anong-anong maling gawain. Hanggang sa punto, dumating po sa punto na nakulong po ako ng 2 years in 6 months in 3 days. Yun po mga ka-people. Saan yun? Saan yun, bro? Sa Malolos Jail, Provincial Jail. Provincial Jail, Bulacan. Yun nga po mga ka-people, simula nung nakulong ako yun, nakilala ko po yung Panginoon. Hanggang sa paglaya ko na pinangako ko po sa Panginoon na magbabago po ako. Hanggang sa po napunta po ako dito sa church. Kung tutusin mga people, yung pinagdaanan ko, talaga pong silimuot po talaga nun. Napakahirap po talaga siguro. Malakas po talaga ako kay Lord na ginabayan niya po ako sa anumang mga pagsubok na yun na pinagdaanan ko. Napakahirap po talaga ng ganung pinagdaanan. Dahil po kasi yung family ko po, hindi po talaga sila magkasundo. Yun po, hindi po kami nagabayan. Siguro dahil din po sa kaya po na pabarkada po ako. Brother, matanong ko lang sa'yo, bro. Nasubukan mo na bang gumawa ng krimen dahil nalulung ka sa drugs? Ano yun, Brad? Ano yun? Yung krimen na nun, Brother Joseph, no? Yung krimen na yun, yung pag-i-snatch. Oo. Yung nag-aabang ako sa kanto. Sa mga jeep naman po, yun. Sa jeep po, Brother Joseph, sa jeep po. So, isa yun sa naging mo, Brad. Ano pa bang naging experience mo nung time na yun? Ano pa? Akit bahay. Oo, grabe. Pinapasok ko po yung mga bahay nila. Pero po, hindi naman po ko yung pag pinasok ko po yung bahay, papatayin ko po yung mga tao. Hindi po yung ganun isip ko. Yung isip ko po, yung mapunan lang po yung vision na ngayon na nakasira sa buhay ng tao. Kaya mga ka-people, yung mga gumagamit dyan, ang payo lang po natin sa mga kagaya din na dating adik, ay magbago na mga ka-people at matuto tayong makakilala sa Panginoon, mga ka-people. Tsaka mga ka-people, ito may tanong ako kay Brother Renz, no? Ikaw, Brother Renz, kung papasok ang bagong administrasyon, kung sakaling manalo ang Duterte ulit na yung angka nila, no? Kung si Presidente Sara man manalo at ipagpatuloy yung war on drugs, papabor ka ba doon? Bakit? Oo naman, Brother Joseph. Pabor naman po ako doon sa war on drugs dahil po nakasira po talaga ng buhay ng kabataan, pamilya, at kung ano pa man, mga kapatid, mga people. Dahil po ang drugs po talaga ay nakakasira po talaga yan. Marami pong pwedeng mangyari sa'yo. Marami kang pwedeng, hindi mo pwedeng gawin. Maraming mali. Hindi mo alam kung nasa tama ka, nasa mali. Oo, kasi pag naka-drugs ka, yung utak mo na mamanipulate na ng satanas, di ba? Ng demonyo. Naiiba na po. Naiiba na, tunay talaga. Nababalutan na po tayo ng diablo. Yung po tunay. yung sinasabi ng Panginoon na nasa paligid lang natin ang diablo, kayang gumawa ng kung ano pa mang lalo na yung tukso. drugs. Lalo na po yung drugs.
Ay, dati talaga adik na adik po ako dyan. Grabe, no? Talagang lulong na po ako dyan. Pero ngayon, sa awa ng Panginoon, Amen. dahil kung wala po ang Panginoon, hindi ko po kayang magbago. So, sa madaling sabi, brother, pabor ka talaga doon. Pabor po ako sa war on drugs. Pero ganun pa man, no, pabor, kahit ako, pabor talaga ako sa war on drugs, mga ka-people. Alam nyo bakit? Hindi ako pabor doon sa nangyayaring mga nabibiktima ng patayan. Pero dahil nga sa sa sistema na war on drugs, no, ang tinutumbok lang natin dito, mga people, pabor ako kasi sa dami kasi ng mga kabataan ngayon na nalulung na sa bisyo na naman. Nalulung, di ba bro? Marami nalulung naman talaga. Yan. Marami po nagbebenta ng katawan Kasi, para lang makapag-drugs. Biro, na ano mo yun bro? Ako, mga ka-people, no, sabihin ko na sa inyo, ngayon, nung nalaman ko na bumalik na naman yung mga ganong sistema, dumami na naman, naaawa ako lalo sa mga kabataan yun. Kaya sabi ko, vote wisely, mga ka-people, no? Iboto ninyo kung ano yung tama, no? Ako, mga ka-people, no, ang iboboto ko talaga, no, para sa akin, is, ako, nung mga panahon na mga ka-people, hindi talaga ako Duterte, aminin ko sa inyo. Pero nung time na na-realize ko na-realize ko sa buhay ko nung mga time na yun, mga ka-people, dahil nabago nga ako ng ganun, paano na lang pala kung hindi pumasok yung administrasyong Duterte, bro? Singit po, bro, pwede ba ako sumingit? Kasi po sige. talaga, dati po talaga galit na galit ako dyan kay Duterte. Oo, kasi po, yung dati, isip ko, papatayin ako nito kasi adik ako. Yun yung isip ko rin Pero dati, yung mga ka-people. naliwanagan po ako, na tama naman po yung ginagawa ni Duterte. Yun. Nasa tao na lang po kasi kung magbabago. Kasi kung paulit-ulit ka, kung nakulong ka, tapos bumalik ka po sa pagkakakulong, wala na. doon ka po talaga, ayun po yung dahilan na ikamamatay nyo. Na ikamamatay ng mga tao, mga Kasi nag-warning ka-people. naman kasi bro, tama? Tama yun. Nag-warning naman kasi mga ka-people, hindi naman yung tipong agad-agad May warning na binigay. Kumbaga, babala muna Babala bago muna. gawin ni Pangulong Duterte yun. Oo. So, yun lang mga ka-people, no? Sana may natutunan kayo, no? Itong namin ngayon, ni Patutuo. Brother Renz, patotoo, no? Itong namin na sinasabi sa inyo. Talagang pinagdaanan po talaga namin. Hindi to kwentong barbero, mga ka-people, Mahirap pong lokohin natin ating sarili, Tama. mga ka-people. Mararamdaman nyo naman kahit nakikinig kayo dyan kung nagsasabi kami ng totoo o hindi. Kilala nyo sa mga kilala ni Brother Renz, mag-comment kayo dyan. Kilala nyo tong tao na to. Yung Sa mga kilala ko rin dati, mag-comment kayo sa Mga akin. nakakilala sa akin na lulong ako dati. Ito na ako ngayon. Bilago na ako ni Lord. Salamat Kaya sa mga ka-people, tsaka yung mga dating mga barkada ko dyan, stop muna kayo sa paggamit at tayo maglingkod sa Panginoon. Tama. Stop tayo sa paggamit. Totally wala na yan. Kahit pagbebenta, maglingkod tayo sa Panginoon at saka iboto natin ng maayos kung sino ang dapat, no? Nararapat iboto. Tama. So, maraming salamat sa inyo, mga ka-people, no? Yun lang yung komento lang namin, no? Based sa nangyayari ngayon dito sa pero sana wag tayong magpaloko sa mga politiko ngayon na naninira ngayon, mga ka-people. Yes.